Congresswoman ng Batangas at chairperson ng House Committee on Justice. Siyempre, siya rin ho ang prosecutor ng impeachment trial nung Ba't nag-aayos si ano dyan? Sabi niya to ano bang special ngayong araw na to? Bilog kaya buwan ngayon? Medyo may topak ako Kanina si Senator Irwin. Ngayon si Congressman Luis. Kasi naman Congressman naman sabi ni Congressman. Anyways. Ulit, take two ha. Huwag nyo, cut nyo ron ha. O magandang gabi po bayan at syempre, magandang gabi mga birador natin dyan sa baba. Welcome po dito sa Birahan PH at ay pumunta na po tayo sa ating panghuling talakayin at syempre, eto nga po, pagdinig sa anumang impeachment case, constitutional duty ng Kongreso ayon kay Congressman Luistro. So, lahat ng mga impeachment na ilalatag sa kanilang opisina ay diringgin at dapat dinggin dahil ito ay naaayon sa constitutional duty ng mga mambabatas. Pasok! Ang 2nd District Congresswoman ng Batangas at chairperson ng House Committee on Justice. Siyempre, siya rin ho ang prosecutor ng impeachment trial nung nakaraan kay Vice President Sara Duterte. Anyway, nandito si Congresswoman Jervil Luistro. Ma'am Jinky, Congresswoman Jinky, si Danny Buenapeo sa program. Okay. Kinukulot lang pala ni Congressman Luis. Para hindi, kasi siguro, di ba, medyo hindi pantay yung pagkakulot yung pagkaka-curl dito. Medyo mas curl yung dito sa kabila, so pinantay. Yun naman pala. Sorry, Congressman Luis. Pasok. Programa Kabayan, kamusta ho? Long time no see. Good morning, Danny, and good morning sa lahat po ng viewers ng Programang Kabayan. Okay, Happy New Year na rin dahil simula Happy New Year! 2026. So bali sa inyo ho dadaan ito dahil kayo ang chairperson ng House Committee on Justice. So ito, yung complainant natin si Attorney Andre De Jesus. Ano ba ang feeling ninyo dito sa pagsalang nitong first impeachment complaint laban sa Pangulo Marcos? Well, Danny, there is no official referral yet of the impeachment complaint to the Justice Committee. So, and besides, we are not supposed to comment on the merits of the case because we're anticipating already that we will be taking jurisdiction over that. But at least we can discuss the rules, no? Yeah, sige, please. Kasi alam ko 10 right session now, days, tama ba? You have to act on it? Correct, Right now, nasa Office of the Secretary General siya. Alright. And then immediately it should be transmitted to the Office of the Speaker. From the Office of the Speaker, he has a period of 10 session days to include the same in the order of business of the plenary. And then from there, they have 3 session days to refer it to the Justice Committee, no? Tapos, pagdating naman dito sa Justice Committee, the committee we are chairing, Danny, no? We're supposed to first determine sufficiency in form. Yeah. Second is determination of sufficiency in substance. If sufficient both in form and substance, we will proceed to our third step that will be hearing the impeachment complaint. And after which, we're supposed to resolve na whether there is probable cause or there is no probable cause, no? In which case, we will be sending our committee report to the plenary for action of the members of the 20th Congress of the Philippines. Tama ba, Congresswoman? Mag-re-resume kayo, di ba? Hello? Hello, can you hear me? Oo. Yung signal, okay naman? Maliwanag, Congresswoman? Hello? Congresswoman? Ako, naputol yung... Hello? Signal. Oo. Subukan natin, nag-hang siya subukan natin kahit sa telepono, just in case, para lang maawit. Pero malinaw yung pagkakaano niya, pagkakasabi niya Malinaw yung pagkakawala kanina, yung dates, kung kailan, no? Di ba? Yung 10 session. Hoy, 41 pa lang yung nagla-like, so 53 tayo kanina dito. Ano ba naman yan, no? Mag-like na kayo. Pagkakasilip nyo, mag-like na kayo. Pwersahan na to. Na kailangan na-transmit muna sa Office of the Speaker, tapos 10 session days, tapos may 3 days na session days na kailangan i-discuss sa Justice Committee. Okay, ready na ba sa Zoom? Congresswoman Jervil Luistro, can you hear me? Di ba, ito sino ba? Si Tugadi ba to? Hindi ka mukha. Yeah, I'm hearing you now, Danny. Yeah, okay, napuputol Nasa ano ba Medyo kayo? na-interrupt lang. Nasa Congress ba kayo? I'm currently I'm in Congress kasi merong mga engagement lang tayo with the Judicial and Bar Council as JBC. an ex-official member. Yeah. Okay. Pero di ba ang resumption ng inyong session will be on January 26, tama ba? Kong?
That is correct. January 26, we will resume. Oo. Okay. So, Oo. we are expecting, no, Oo. na the House members will be addressing this concern on the impeachment against the President once we resume. Kasi right now, hindi pa kami nagkikita-kita eh. Kaya nga. Except for some members na nakasama namin kahapon Mhm. during the launching of the IPA presidency, no, Mhm. na ginanap dito sa House. Mhm. And we are just few. So, sa Monday pa, that is January 26, babalik lahat ng House members and I believe that all of them will be interested to see the impeachment complaint against the President. Okay, so bali, yun nga yung sinasabi nyo, i-refer ngayon sa Office of the Speaker. Yun ang first, di ba, timeline. Di ba? Sa Office That's correct. transmit. Tapos yung Office of the Speaker will parang magbibigay naman siya ng 10 session days in which para pag-usapan yan. Tama ba? I-calendar? Is that the right? I-calendar? Oo. Yeah, that's correct. I-calendar Mhm. as part of the order of business sa plenary. No? Mhm. And then from there, within 3 days, 3 session days, Justice ay Committee. i-refer naman sa Justice Committee. No? Oo. Ilan ba ang members nyo sa Justice Committee? Right now we have 38. 38 We have members. 38 in the Justice Committee right now. Okay, so sa committee yan, no? At matagal pa yung proseso na bago, let's say, kasi doon sa committee level, doon pag-uusapan yung sufficiency informed, di ba? Kung talaga bang tatayo ito. Kunwari, meron hong yung possibility na meron uli na mag-file din ng case uli na pareho din ng mga grounds. Katulad ng mga nakaraan kay sa VP Sara, di ba? Nagkasunod-sunod na ilang araw tapos nagkaroon nga ng technical issue. Well, if an impeachment case, oo. another impeachment case this time against the Vice President will be filed, Oo. tingin ko naman, Dali, Kaya? kasi ako, I have a lot of faith to the members of the Justice Committee. Oo. I'm confident that we can take care even if dalawa itong impeachment complaint na ma-refer dito sa Justice Committee. So, We are ready, in fact, to receive the impeachment complaints. Kaya nga, so Grabe, no? And then, sa bagay, every time naman meron laging impeachment, no, against the sitting president. So, we are expecting nothing less, no, na dun sa mga kritiko, 'di ba? Galawan ng mga DDS na kupal. So, ayan nga, no, maganda naman yung pagkakaano rito ni Congressman Luistro, na kung saan, asan yung ano natin? Ang pagkakasabi ni Congressman, no, na syempre, since constitutionally obliged sila, no, na harapin yan or dinggin, no, upuan kung ano man yung mga impeachment na ilalatag sa kanilang mesa. So syempre dapat talagang dinggin din yan, no, yung impeachment. Ako talaga hindi naman masama loob ko dahil nag-impeach, no. Kaya lang, itsura kasi nung nag-impeach eh, putya. Mukha. So, abangan na lang din natin kung ano yung mangyayari. And we all know for a fact naman, no, na, so I don't want to be biased shit, pero talagang si Congressman Luistro is pro-admin naman. No, yan, sa akin lang yan ha. So, hindi kami, most probably, baka hindi kami parehas ng tingin ni Congressman Luistro, no? Pero, of course, yun yung basa ko sa kanya, na she was pro Speaker Martin, no? Alam naman natin yun. It's because Speaker Martin is the speaker siya before, 'di ba? So mandatory, no, na you have to respect yung parang immediate superior mo. So, yun nga, no, wala naman tayong kakaba-kaba diyan sa impeachment na 'yan, no, dahil kitang-kita naman tae-tae. Ang problema lang, sa sobrang baba nung impeachment na ipinasa, yung mga naging basihan, no, ng pag-file ng case or yung mga cases mismo na tai-tai talaga, pati yung bangag-bangag nandun pa eh. And then syempre may mga bintang kagad, yung mga DDS na kupal kagaya ni Mr. Potato Head na si Erice. Ano sabi ni Erice? Ha? Kilala niyo naman si Erice. Magaling kang kupal ka. Magaling niyang kupal na yan. 'Di ba? So, ang sabi ni Erice, pakanalang daw yan. Mismo ng kampo ng ni PBBM. Bakit daw yan, bakit niya naisip na yan ay pakana ng kampo ni PBBM? Dahil nga daw, sobrang hina, no? Parang peke lang yung impeachment case na isinampa na yan. No? So, parang ang sinasabi niya, dati daw abogado, no, sa disbarment case na isinampa labang kay Glenn Chong. Wala talaga, baliwan po. Itong si Erice talaga sa tingin ko may tama to. DDS, utak luga. DDS ang
So, paano? Ha? Hanggang sa susunod na araw. Ganun lang sana mag-live, no?